Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes Santo, March 31, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Mga magbabakasyon ngayong Holy Week nagsimula ng dumagsa sa mga paliparan. Fuel surcharge increase sa pamasahe sa eroplano ipapataw na simula Miyerkules Santo, April 1. Less time on the road means less consumption, means less expenses sa mga kababayan natin. Mga road construction sa ruta ng mga provincial bus, hinto muna para sa walang sagabal na biyahe ngayong Semana Santa. Batangas Representative Leandro Libiste, bigong makakuha ng final report ng Independent Commission for Infrastructure sa huling araw ng operasyon nito. Sa showbiz, RM ng BTS nagpasalamat sa fans para sa chart-topping song na Swim sa Billboard Hot 100. At sa arat na, huminga at magbakasyon sa nakamamanghang gandang Batanes. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dagsana sa mga paliparan ang mga kababayan nating uuwi ng probinsya o kaya'y magbabakasyon sa ibang bansa ngayong Holy Week. Samantala, ipapataw na po simula Miyerkules Santo, April 1 ang mas mataas na fuel surcharge dahil sa taas singil sa jet fuel. Kaya't asahan na rin ang mas malaking gastos sa airfare. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Hapon ng Martes Santo, nagsimula ng dumagsa mga biyahero sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City para sa bakasyon ngayong Holy Week. Lalo na sa Miyerkules Santo, marami na naka-half day sa trabaho at may ilang wala ng pasok. Sa labas ng airport, mayat maya ang dating ng mga sasakyang nagbababa ng mga pasahero, kabilang ang mag-inang ito na biyaheng Hong Kong. Dito lang medyo nagtagal ng konti, pero pang Taytay hanggang dito, mabilis lang naman ang biyahe. Mas okay na magtambay dito kaysa magmamadali sa biyahe. Ang OFW na si Jen, bumiyahe na pa Davao Oriental ngayong Martes para hindi abutan ng dagsa ng mga pasahero. Ito kasi ang unang beses niyang makakasama ang mga anak 3 taon matapos na mga ibang bansa. Ang sasakyan din, mahirap na rin ang sasakyan papuntang probinsya. Tansya ng New NAIA Infracorp na private operator ng NAIA, aabot sa 1.35 million ng mga pasahero ang dadagsa mula nitong March 28 hanggang April 5 Easter Sunday sa Terminal 1 hanggang 3. Sa ating terminal, sa paliparan natin sa NAIA, ay okay naman po, no? Sabi nga na, they expect, as a matter of fact, nag-increase po yung projected daily ridership natin pagdating sa paliparan natin from 147,000 last year. Ang projected natin ngayon is 150,000 daily sa ating airports. That's sa Terminal 1, 2, and 3. Kaya naka-heightened alert na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa 44 na mga paliparan sa bansa na hawak nito. Tiniyak namang sapat ang supply ng jet fuel kahit pa mataas ang presyo ng langis. Based po sa ating monitoring, nakapag-announce naman po yung dalawang Philippine carrier natin, yung mga malalaking carrier natin dito sa Philippines, na meron naman po sila sa part na fuel po sa system ng operation nila. Malimit nila na may reserve fuel ang mga airline companies. Sa kabila niyan, epektibo Miyerkules Santo o April 1, tataas ang fuel surcharge ng airline companies mula level 4 papuntang level 8 na magiging dahilan ng dagdag pasahe. Ibig sabihin, mula 300 pesos mahigit na fuel surcharge sa domestic flights noong level 4, tataas ito sa higit 700 pesos sa level 8. Mas malaki pa ang magiging increase sa fuel surcharge sa international flights na papalo ng higit 800 pesos hanggang lagpas 6,200 pesos. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Sisiguruhin ng law enforcement agencies ang maayos na biyahe ng publiko ngayong Semana Santa. At kabilang sa mga huhulihin ay ang mga illegally parked na mga sasakyan na nakakaabala sa trapiko. Ipinahinto rin ang road construction sa mga ruta ng provincial buses para sa mas mabilis na biyahe at maayos na konsumo ng krudo sa gitna ng napakataas na presyo nito ngayon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Zero obstruction. Ito ang direktiba ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ngayong Semana Santa sa pangunguna ng Department of Transportation, Interior and Local Government, Public Works and Highways at Philippine National Police. Titiyaking walang sagabal sa mga kalsada upang hindi maantala ang daloy ng trapiko. Yung mga nakikita po natin usually na nakapark na mga sasakyan sa mga bangketa ay tatanggalin na po natin yan. No? Hindi po parkingan ang bangketa sa highway. Ipinahinto rin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga road construction sa Maharlika Highway na ruta ng mga provincial buses. Aniya, tugon din ito sa napakataas na presyo ng krudo ngayon. Less time on the road means less consumption, means less expenses sa mga kababayan natin kasi mas mabilis silang makakarating. Hindi masyado silang kukonsumo ng krudo. Tinitiyak din ng ahensya na nasa maayos na kondisyon para sa mga motorista ang mga pangunahing kalsada at tulay. Nauna nang pinuntahan ni Dizon ang mga kalsada sa Quezon patungong Bicol para solusyonan ang mga lubak na kalsada. Ang ginagawa natin ngayon, sinisigurado natin na walang one way. No? Kailangan yan tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa kalagitnaan mismo ng Gumaka, sira-sira yan nung February, January, ngayon maayos na. No? Paiigtingin din ng DOTR mabilis ang responde sa mga emergency case sa kalsada, maging ang deployment ng Philippine Coast Guard. Sa Coast Guard naman po, no, naka-full alert status tayo as early as Saturday po, no, bago mag-Holy Week. We deployed 17,000 Coast Guard personnel para po bantayan ang ating paliparan, pantayan natin mapantanan at mga iba't ibang terminal. Ikinasa na ng PNP ang maximum police visibility kaya mula sa 60,000 na bilang ng kapulisan ay nadagdagan pa ang deployment sa transport hubs, mga daungan at mga simbahan sa buong bansa. Almost half of the Philippine National Police's strength, about 98,000, ay madideploy po ito for utilization for peace and order at the same time for emergency response and ensure public safety. Paalala naman ng DILG, sa oras ng emergency, huwag mag-atubiling tumawag sa Unified Hotline 911 para tumugon sa loob lamang ng 5 minuto. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Binuksan na ang San Juan Interchange ng Central Luzon Link Expressway o CLEX, ang bagong 4-kilometer expressway na magpapabilis ng biyahe papunta at mula Tarlac at Cabanatuan, Nueva Ecija. Bahagi ito ng mga connector road project na nais ng pamahalaan na mabuksan agad sa publiko para mabawasan ang trapiko, mapaigsi ang oras ng biyahe at makatipid sa krudo ang mga motorista. Tinatayang aabot sa higit 11,000 sasakyan ang gagamit ng bagong segment araw-araw at libre muna ito sa mga motorista hanggang Disyembre. Inaasahang mapapakinabangan ito hindi lang ng mga pribadong motorista kundi pati ng mga magsasaka at naghahatid ng palay at bigas sa rehiyon. Alam nyo naman, ang Nueva Ecija ay yan ang rice granary ng Pilipinas ngayon. At ito ay makakatulong bawasan ang transport cost. Kaya malaking bagay yung kahit na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki, hindi lamang sa pagbawas sa oras ng biyahe, hindi lamang sa pagbawas sa konsumo, kundi pati sa pagpapanatili ng presyo ng bigas na alam naman natin pag tinamaan ang langis ay maraming sumusunod, pati pagkain.
Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar sa huling araw ng Marso matapos umabot sa 60 pesos at 74 centavos kada dolyar ngayong Martes na itinuturing na bagong pinakamahinang antas ng piso. Mas mababa ito kumpara sa pagsasara nito lang Lunes na 60 pesos at 69 centavos kada dolyar. Na isa ring naging record low nito lang. Ayon sa mga ulat, patuloy na napapressure ang piso dahil sa walang katiyakan ngayon ng merkado at industriya at sa pagtaas ng presyo ng langis kaugnay ng sigalot sa Middle East. Paalala po mga ka-A2C, kapag mahina ang piso, mas mabigat ang bayad ng bansa sa pag-angkat ng langis dahil dolyar ang gamit sa pagbili nito. Posible rin itong makaapekto sa utang panlabas ng Pilipinas dahil may bahagi nito na binabayaran sa mga foreign creditor. Sa Ilocos Norte, gugunitain ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Semana Santa. Pero tuloy pa rin anya ang kanyang pagmomonitor at pagbibigay ng direktiba sa mga ahensya ng gobyerno sa gitna ng krisis sa Middle East. Sa isang panayam sa Nueva Ecija, sinabi ng Pangulo na mananatili siya ng ilang araw sa kanyang baluarte sa kanilang home province at babalik din ng Maynila pagsapit ng weekend. Sa kabila ng Holy Week break, tiniyak ng palasyo na nakatutok pa rin ng Pangulo sa mga kailangang hakbang ng pamahalaan habang humaharap ang bansa sa mga hamon sa enerhiya at ekonomiya. Naghain ng panibagong draft complaint sa Office of the Ombudsman ang isang grupong nagpakilalang Concerned Department of Health Personnel laban kay Health Secretary Ted Herbosa at 16 pang opisyal ng Department of Health dahil sa umano'y mahigit 1 bilyong pisong halaga ng expired at hindi na ipamahaging mga gamot at bakuna. Bukod sa graft, iniuugnay rin sa reklamo ang mga paratang na serious dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Anila, may utos umano na agarang itapon ang mga na-expire ng supply para maiwasan ang pagbusisi ng media. Humihiling din sila sa ombudsman ng preventive suspension laban sa mga pinangalanan sa reklamo para maiwasan ang posibleng pagkikialam sa mga ebidensya. Matatandaang March 7 na iulat din ang hiwalay na reklamo laban kay Herbosa at ilang pang opisyal ng DOH. Kaugnay naman ng umano'y issue sa bidding ng mahigit 1 bilyong pisong mobile primary care facilities project. Wala pa namang formal na tugon sa paratang si Herbosa. Back-to-back ang tagumpay ng global K-pop sensation na BTS matapos manguna ang bagong kanta nilang Swim sa Billboard Hot 100. Masayang ibinahagi yan mismo ng Billboard sa kanilang social media. Sa post, kitang-kita na numero 1 nga ang awiting Swim ng BTS. Ito ang ika-7 kanta ng grupo na nag-top sa nasabing chart. Habang nanguna naman ang kanilang album na Arirang sa Billboard 200 Albums chart. Congratulations sa ating Bangtan Boys! Samantala, pasabog ang birthday celebration ng Blackpink member na si Liza sa Instagram. Proud na finlex nila Liza ang ilang snaps sa nangyaring celebration sa isang beach kung saan hot and sexy ang aurahan ng 20-year-old K-pop idol. Marami namang netizen ang bumati sa kaarawan ng Blackpink member. Speaking of birthday, ipinagdiriwang ngayon ni It's a Showtime mainstay at the unkabogable star Vice Ganda ang kanyang, at totoo ba, 50th birthday kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Sa isang masaya at intimate na salubong kasama ni Vice, ang ilan sa kanyang mga kapwa komedyante at kaibigan tulad ni na MC, Lassie, Petit, Negi, Divine, Tetay at Tonton. Espesyal din sa selebrasyon ang partner na si Ayon Perez na may dalang bouquet para kay Vice habang nagpaabot din ng emotional wish at pasasalamat sa kanya ang kanyang It's Showtime co-host na si Jackie Gonzaga. Wish naman ni Vice Ganda, good health at happiness habang nagpapasalamat siya sa fans na patuloy na sumusuporta. Kaya, happy birthday po, Miss Vice! Susunod, Batangas Congressman Leandro Leviste, bigong makakuha ng final report ng ICI sa huling araw ng operasyon nito.
At Maine Mendoza spotted sa family picture ng mga Atayde. Ano naman kaya ang naging sagot sa umano'y issue ng hiwalayan nila ni Arjo? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagsagawa ng makabagong bersyon ng landas ng cruise ngayong Martes Santo ang grupo ng Eco Waste Coalition upang ipakita ang anilay kalbaryo ng tao sa modernong panahon. Bitbit ang mga cruise ng kahirapan, problema sa kalikasan at krisis sa klima. Isinagawa ng nasa 400 kalahok ang Stations of the Cross. Sinimula ng prosesyon sa Parish of the Risen Christ sa Smoky Mountain at nagtapos sa San Pablo Apostol Parish. Pero dumaan rin ito sa site ng ipinapanukalang Waste-to-Energy Incinerator sa Tondo, Maynila. Kasama sa binabatikos ng grupo ang naturang incinerator na layong sunugin na lang ang mga basura na nila'y lalong magpapalalim lang sa krisis sa kalikasan. Inamin ng Malacanang na mukhang tila overwhelmed o nalulunod ang Office of the Ombudsman at Department of Justice sa dami ng mga kasong inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Lumabas ang pahayag matapos kwestiyonin ang kakulangan umano ng mga nahahain o nauusig na malalaking pangalan, kabilang ang ilang contractor at matataas na opisyal na iniuugnay sa mga questionableng proyekto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, marami nang naisumite ang ICI sa DOJ at Ombudsman, kaya hindi ito masasabing nagkulang sa ginampanan nitong tungkulin bilang fact-finding body. Pero git ng palasyo, hindi tumitigil ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa pagpapaimbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects. Nilinaw rin ng Malacanang na bagamat magwawakas na ang operasyon ng ICI ngayong araw, nasa DOJ at Ombudsman naman ang mga rekomendasyon at karagdagang investigasyon kaugnay ng mga naturang kaso. Kaugnay niyan, bigong makakuha ng kopya ng final report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Batangas First District Representative Leandro Leviste sa huling araw ng operasyon ng komisyon ngayong March 31. Ayon kay Leviste, dumating siya sa tanggapan ng ICI para hingi ng ulat sa investigasyon ukol sa mga questionableng flood control projects hanggang sa napag-alaman niya na naisumite na ang final report sa Office of the President. At na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang desisyon kung isa sa publiko ba ito. Panawagan naman ni Leviste sa gobyerno ilabas hindi lang ang final report, kundi pati ang mga transcript ng mga sesyon ng ICI para malaman ng publiko ang buong naging takbo ng investigasyon. Nauna nang sinabi ng ICI na na-turn over na rin ito sa Ombudsman ang mga dokumento at ebidensyang nakalap sa investigasyon. Ipinagutos na ni Pangulong Marcos ang paggamit ng mga lokal na pangalan sa mahigit 100 fishers sa Kalayaan Island Group. Sa bisa ng Executive Order 111, palalakasin nito ang administrasyon, pamamahala at soberanya ng Pilipinas sa Kalayaan Island sa Palawan at sa West Philippine Sea. Samantala, nakatakda ring ilabas ng Pangulo ang kautusan na magtatakda ng price cap sa imported milled rice. Sa anunsyo ni PBBM, inirekomenda na ng National Price Coordinating Council ang pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo na price ceiling para sa iniangkat na bigas at inaasahang ilalabas ang executive order dito sa lalong madaling panahon.
Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 77 OFW mula Kuwait kasama ang dalawa nilang dependent bilang bahagi ng repatriation efforts ng pamahalaan sa gitna ng tensyon sa Middle East. Napilitang nag-land travel ang mga OFW papuntang Dammam, Saudi Arabia dahil ito ang pinakamalapit na paliparan na may available na flight pauwi ng bansa. Agad namang binigyan ng pagkain, transport assistance at iba pang serbisyo ang mga nakauwing Pilipinong manggagawa. Dahil rito, umabot na sa halos 3,000 ang napauwi ng pamahalaan mula sa mga apektadong bansa sa gitnang silangan at daan-daan pa ang inaasahang darating sa mga susunod na araw. Naasahan naman ang pagdating ng nasa 400 OFW mula Kuwait ngayong linggo at may isa pang batch na nakatakdang dumating sa susunod na linggo. Ngayong Semana Santa, nagbigay ng mensahe ang aktres na si Bel Mariano tungkol sa pagpili ng kabutihan at pag-iwas sa negativity. Sa gitna yan ng usapin na kinasasangkutan niya at ni Shuvi Etrata sa fandom. Ano kaya yan? Samantala, Maine Mendoza spotted sa family picture with the Ataydes habang pinabulaanan ang umano'y hiwalayan. Ang mainit na chikang yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Binasag na ng kapamilya actress na si Bel Mariano ang katahimikan hinggil sa kontrobersiyang kinasasangkutan ng kanyang on-screen partner na si Donnie Pangilinan at ng PBB celebrity ex-housemate na si Shuvi Entrata. Sa Instagram story ni Bel, makikita at mababasa ang post kung saan nakikiusap ang aktres sa mga fans at supporters nila ni Donnie na tigilan na ang issue at pagbibigay ng negative comments. Dahil anya, mas marami pang importanteng bagay ang dapat na pagtuunan ng pansin. Pakiusap pa ni Bel, lalo na ngayong Lenten season, piliin ang kabutihan, pasensya at pag-unawa at wag nang mag-away-away. Habang nauna na rin dito ang panawagan ni Donnie sa pamamagitan ng kanyang ex-post na tigilan na ang pambabash kay Shuvi at wag nang idamay sa issue si Bel Mariano. Nag-ugat umano ang issue mula sa video na kuha sa isang private gathering kung saan imbitado sina Donnie at Shuvi sa naturang pagtitipon. Inamin ng aktres na crush niya si Donnie na agad namang inihingi ng paumanhin sa Don Bell fans. Walang hiwalayan. Tila tinuldukan na ng TV host personality na si Maine Mendoza ang haka-hakang hiwalay na sila ng asawang si Arjo Atayde. Ito'y matapos mamataan si Maine sa wedding anniversary celebration ng parents ni Arjo na sina Sylvia Sanchez at Art Atayde. Sa Instagram post ni Sylvia nitong Lunes, March 30, ibinahagi niya ang mga larawang kuha sa kanilang selebrasyon kung saan makikitang present si Maine. Dumalo rin ang mga kapatid ni Arjo na si Ria Atayde at asawa nitong si Zanjo Marudo, Jella Atayde at rumored boyfriend nitong si Zijan Haranilla. Matatanda ang nagsimulang maintriga ang relasyon ni Arjo at Maine nang kumalat online ang video mula sa double birthday celebration ni Art at Ria noong March 25, kung saan napansin ng netizen na wala si Maine habang present ang lahat ng miyembro ng pamilya Atayde. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik sa Arat Na, kasama ba ito sa inyong bucket list? Huminga at magbakasyon sa nakamamanghang gandang Batanes. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Ang sabi ng isang pilosopo, ang ganda ng kalikasan ay ang sining ng may kapal. Kaya naman ngayong Holy Week, bisitahin natin ang isa sa pinakamahusay na gawa ng siyang lumikha dito sa Pilipinas. Mula sa natural landscapes hanggang sa religious tourist spots nito, arat na sa Batanes, sa balitang A to Z ni Stanley Gahete. Welcome to Batanes!
Ito ang paraisong islang probinsya ng Batanes na nasa tinaguriang travel bucket list ng maraming biyaherong Pinoy. Mapalad tayong nakabisita sa 2 sa 3 malalaking isla ng probinsya, ang Batan Island at ang Itbayat na dulong bayan sa tuktok ng Pilipinas. Sa isla ng Batan, makikita ang kapital ng probinsya, ang Basco. Paglapag pa lang ng eroplano, bubungad na kaagad ang Mount Iraya. Sa bandang norte, dinarayo ang Vayang Rolling Hills na mala New Zealand ang datingan. Narito rin ang Instagrammable Basco Lighthouse na napaka-romantic ng feels, lalo na kapag sunset. Sa mga mahilig naman sa religious tour, nariyan ang makasaysayang Basco Cathedral na itinayo pa noong 1700s. Sikat ding puntahan ng simbahang bato na Mount Carmel o ang Tucon Chapel na tila nasa gitna sa pagitan ng Pacific Ocean at West Philippine Sea. May war history din ang naturang isla, gaya ng Dipnay Supuan Japanese Tunnel na nagsilbing hideout ng mga sundalong Hapon noong World War II. Pagdating naman sa south, maaaring bisitahin ang Shanarian View Deck. Magsulat ng iyong hiling sa libro ng Mahataw Church at magpa-picture sa pamosong no blowing of horn sign sa Uyugan Itbud. Ilan pa sa dinarayo sa Batanes ay ang sikat na ring Honesty Store and Coffee Shop, ang Marlboro Hills, at ang mga bahay na bato na simbolo ng katatagan ng mga Ivatan na kayang lampasan anumang bagyo. Tila panaginip nga kung maituturing ang likas na ganda ng Batanes, na kung pagninilayan ay isang buhay na paalaala ng husay ng poong may likha. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete, Batanes. Mga ka-A to Z, ang sabi nga nila, pagdating sa goal sa buhay, ang tunay na kalaban natin ay ang ating mga sarili. Pero parang sa pickleball match na ito, literal na kalaban ng manlalaro ang sariling anyo. Panoorin. Kung kayo po may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa pro-democracy leader na si Aung Suu Kyi. Ang sabi niya, ang tanging tunay na bilangguan ay ang takot at ang tunay na tanging kalayaan ay ang paglaya mula rito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.